Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Kung mapapanood nyo ngayon, isa na naman content from kay Norman Mangusin na isang taong mahilig mag-flex ng mga yaman niya kuno at yung mga relos naman niya ang ating pag-uusapan. Kung napapansin nyo sa caption, sanglaan ng relo. Saan ka makakita ang isa kang trilyonaryong nilalang ay nagsasanla ka ng relo. Diba? So ito yung ipinaplex niya ngayon mga ka-plastic, yung relo na binili niya sa Shopee. Ano pa? Yung relo ko galing Shopee. Ayan. Ayan. Tingnan mo mabuti. Solid na rose gold dyan. 3 milyon ang bili ko dyan. Day-date, tanga. Day-date. Mongol ipagsalita. Ito. Ito. Masaya ka ba sa mga relo mo na galing? Ay, tanga ang bobo mo. Nakita mo ba to? Ayan solid gold yan solid rose gold. Basahin mo mabuti. Ayan It was at this moment that he knew. He fucked up. Ano nga ba? So di ko maintindihan. Day-date, President Black Dial. Alam mo ba yung day-date? Hindi ka yata marunong ng day-date day-date. Ayan day-date. Ayan, solid rose gold yan. Brad. Solid na rose gold yan, Brad. Tanga mo, kinang-ina mo, bobo. Marunong ka ba tumingin ng day-date? Hindi ka yata marunong tumingin Sandali, may nagpalipad. Basahin natin. Boss Idol Eflem, your Caracas is so malupet. Sabi ni Git Good. Isang dekalibring shoutout sa'yo. Git Good. Mabuhay ka, Git Good. Alam mo ibig sabihin ng day-date? Ayan day-date. Ayan. Hindi yan Bolex, Rolex, tanga. Kinangina mo, ang bobo mo talaga. Kinangina mo. Wala ka na pong masabi kundi Shopee. Ibig sabihin, yung hotel ko rito na tig-32,000 isang gabi, Shopee din. Yan lang alam mo sabihin, di ba? Kinangina mo may tiburaot. Ayan day-date. May diamond bezel, day-date na solid na rose gold. Ayan solid rose gold yan, my man. Solid na solid. Di ko gets kung bakit binilugan ito Food Genius. Basahin ko muna yung comment. Oo nga, Oo nga, may mga points din na meron bang Roman numerals na yung 4 niya is 4 na guhit. Tapos yung 9 niya, tingnan mo. Wala na yung 9. Isang guhit na lang. Sabi niya, late date. Ayan, ang halaga ng Rolex na sinasabi niya, 1,230. Plastic yan, Ayan. Galing Shopee. Rose gold daw na sinasabi niya. Oo, literally rose gold naman yung kulay. Pero hindi siya purong ginto na may grado, mga ka-plastic. May mga variants of colors po siyang tingnan nyo. Marami. Di lang iisa. 1,230. Sabi nga sa replied comment, 1.2K nga lang. Diba? Hindi siya totoong gold. Ayan, mas mahal pa nga daw yung Seiko na relo niya. Yun.
Yun pala yun. Kaya pala binilugan. Lay date ba yun? Ano sabi? Day date. Ayun ako. Day date. Nakalagay. Superlative chronometer officially certified day date. President, Black Dial, Diamond Bezel, siyo nga. Ayan o. Oo, ayan. Ano ka? Ano ka? Tanga ka? Saan ka pa pinanganak? Hindi. Ay, Carla, thank you. Uy, sarap niyang Carla. Mas masarap to pag may tahong. May jowa Bastos ka na, pa. Carla? Huwag kang piling pogi, gago. Huwag mong pag-interesan yung waitress nyo. Libre na nga lang yung pagkain mo, nakikiburaot ka na nga lang, tapos mangmamanyak ka pa ng babae. Peke na nga yung relo mo eh. Wala. Sabihin mo, pag gusto mo na magka-jowa, ha? Ay, naku, sir. Pagka gusto mo Okay, na, Nidam. sabihin mo lang sa akin. Oh, ako na lang. Wala rin akong jowa ngayon, eh. Nanligaw pa. Kadiri. Kadiri ka. So ito yung relos na isinanlan. Wala nang mahirap-hirap dyan. Ito. Panoorin natin yung video na nagsanla siya ng relo. Papakuha po ng pera. Nasa labas. Kasama sa, yun kambal ko. Pupunta po kami sa inyo ni boss. Bakit daw? Papakuha po ng pera. Ay, wala na akong pera. Sinabi ko na kay Brick yun. Wala na akong ibibigay. Wala na po? Wala na. Sa kung sabi ko sa kanya, kung gusto daw niya, bigay niya sa akin yung asset niya, ihasanla ako sa kaibigan ko. Na kay boss, yung mga niya, yung relo daw, pwede daw, relo. Ano? Relo daw, pwede, relo. Akin na, bigay mo yung relo, isasanla ako kay Philip ko. Kilala rin naman niya yung pagsasanlaan ko eh. Wala po sa akin na kay boss Brick, hindi naman kami nag-uusap noon. Paano masyadong si boss Brick sa akin. Ang pinakamaganda doon, kakausapin ni FMC Brick, si Brick ang magbibigay sa akin. Hindi po. Sinabi ko na kay Brick. Attorney Yun po yung, kasama ko ngayon si attorney, yun yung sinabi sa kanya ngayon ni boss. So basically kung gano'n, kailangan kausapin ako ni Brick. Kasi wala akong... Si attorney po tatawag sa kanya. Tama. Si attorney tatawag sa kanya, si Brick ang tatawag sa akin, tapos bukas na bukas, dadaling ko kay Philip Chua. Iyan, kaso kay Philip Chua. Ganon daw, attorney. Ngayon kailangan sana ni boss daw eh. Ay, wala. Linggo ngayon. Wala akong mahanap na bangko ngayon. Okay. Sige po. Sabihin mo kay Brick, dalhin sa akin, dadaling ko sa Makati yon, sa Magallanes Village, i-encash natin sa kaibigan ko. Kilala rin naman ni boss yun, pagbibigyan nun. Tsaka hindi ko alam kung magkano evaluation nun, sasanlaan natin. Kaya nga po. Mamaya, Okay. balik kami ulit sa ND. Nasaan ba yung pera ng Nasaan ba yung pera ng YouTube? Yun nga yung pin na kay Mami Beth gumawa nga ng sulat na wag kukuhanin yung pin, ibigay dun sa kay Benok. O di na kay Denok. Wala na yatang kinikita sa YouTube kasi nga na-delete, di ba? Wala pa po. Nandito pa yung sulat. Kakagawa lang ni boss ngayon ng sulat. Nandito kami sa NBI. Ibigay nyo na lang sa akin, ako nakukuha noon para ako na lahat. Wala nga Hindi naman alam ni... Wala sa akin pin na kay Mami Beth. Na kay Beth, tapos... Hindi pa natin alam kung nakuha na ni Mami Beth kasi siya nag-aasikaso doon. Sabi niya, ako na mag-aasikaso dyan, Yama. O ganito na lang, tawagan si Brick, ayusin nyo yun pin, ibigay na sa akin yung pin para ma-withdraw ko ng pera, para mabigay ko na sa inyo. Diba? Hihingi lang naman ako ng withdrawal slip dyan, kakausapin ko yung bangko niya. Sige po. Ako kasi wala naman akong hiling basa. Kayo na bahala mag-utos sa akin, pero gusto ko manggaling kay Brick. Kasi kay Brick lahat yun yung alahas o yun hindi ko alam eh. So bigay sa akin yun, ako bahala. Tapos pag hawak ko na yung pera, wala akong choice, Yama. Kailangan ko ibigay kay Brick, si Brick magbigay sa abogado. Para wala akong sabit. Hindi po. Paano yun? Gusto nila talaga kay Sir Brick daw attorney? Kumo-connect. Hindi, na kay Brick yung asset. Not necessarily kay Brick. Walang problema kay Brick. Na kay Brick kasi yung alahas saka yung pin di ba?
Opo. Ano po ba sabi sa attorney ni boss? Wala pa sinasabi sa akin, hindi pa tumag. Ang pinaka-importante dyan is kausapin ni FLM si Brick na i-surrender lahat kay Alvin. Tapos ang kwento, ako gagawa ng pera. Sige, Tapos, sige. yun lang naman importante. Tapos, Sige. kung mag-release ako ng pera sa inyo, kailangan tawagan ako ni SM na mag-release ako ng pera sa inyo. Kasi mamaya, hanapin sa akin yung pera niya. Tama. Oo. Tsaka Di ba ganun lang? kahit po may tawag, may sulat po na may perma si boss. Yun ang order ni boss. Walang problema yun. Basta pinakakailangan ko, bigyan niya sa akin. Kasi wala sa akin lahat eh. Opo. Ako gagawa ng pera, Kaya nga eh. tapos bago mag-release, i-trade niya, di ba? Oo. Okay? Sige. Ano namin kay boss yan? Saka makakakita ng isang trilyonaryo daw ko, no? Tapos nagsasanla ng relo. Yun ba yung pinagmamalaki niyang date doon sa unang video? Na ngayon ay sinasangla naman niya ngayon. Diba? Tapos sinanapan siya ng lalaking nagpapasanla ng nasa na yung kinita sa YouTube. Paano kikita kakadelete lang po ng unang YouTube channel niya. Magkano lang naman ang kikitain niya dun. Diba? Trilyonaryo ko, no? Pero bang trilyonaryo nagsasanla ng relo? Raul. Di nga sabi nga ni Marquez Jeffrey, sunugan daw ng pera. Abo na kayo sa pera niya, di pa siya daw naaabo. Maraming siyang sinasanla. Yung pinagmamalaki niya sunog na daw yung mga pera nila, hindi pa niya kayang mapaso. Yung pala nagsasanla. Ayan. Natutulog sa inidoro. Naisip ko na yan, una pa lang lumabas yan. Nasa isip ko na it's either na may malaking tao sa kanyang likod para gumanap-ganap na mayaman na tutulong ka mo. Tapos di ba makikita sila tumutulong, may nagdo-donate dyan. Kahit di siya nanghihingi. Tapos subliminal, manghihingi na yan ng donation pag paybos na. Madaming magdo-donate. Kasi it's part of scam yan Nagpopondo sila ng subscribers nila. Ngayon pag lumaki na yung platform nila, doon nila babanatan yung mga kababayan natin Pilipinong uto-uto na naniniwala kay Francis Leo Marcos. Secondly, naisip ko din na scheme ito na kunwari sila ay mayaman. Tapos yung mga kinikita nyo nung pandemic at sa mga dati niyang YouTube channel, ini-invest niya sa mga gamit na pwedeng ma-trade into a money. Pag nagkagipitan, kasi alam niya sa sarili niya na scammer siya. Then ayun, nahuli. Siyempre, di lang naman yan siya gagalaw mag-isa. May mga amuyong yan na yung mga nagkakandara pa na ilabas siya kasi si FLM ang bread and butter nila sa panloloko. So tama yung point of view ng commenter natin na si George. At yun naman talaga yung nangyayari. Marami kasi nagki-claim na sa sarili niya na mayaman siya. Pero dingid sa kaalaman ng mga nanonood sa kanya ay may mga taong sindikato sa likod niya na gumagabay at nasa likod niya at nagbabantay sa maaaring mangyari. At ngayon, nung nakulong si Norman Mangusin, ay gumagawa sila ng way para maabsuelto sa mga kasong kinakaharap niya that time ng pandemic times. So ngayon, pumupondo sila ng mga pangalan sa social media, which is yung tinatawag nga nilang ano yun? Nakalimutan ko yung tawag doon ni Christian Albert Gasa na namomondo siya ng mga followers, then yung mga followers mismo magkukusang loob na mag-donate sa kanila para makapangloko ng tao. Pero lingid sa kaalaman nila, wala naman talaga na itutulong si Norman Mangusin. Diba? Kaya iniisip ng mga tao na matulungin tong taong to. Kung sarili nga niyang pamilya, hindi nga niya matulungan
Minumura-mura pa nga niya sa phone call eh. Tapos naniniwala pa kayo na tumutulong to sa mga tao. Diba? So napaka-unlogically yung mga nakikita ninyo sa kanya. Na kahit ako nung mga panahong pandemic ay napaniwala niya sa mga pinakita niya. Dahil nga kasi sinamantala nila yung emosyon ng tao na nawalan na ng pag-asa nung pandemic dahil nga sa sobrang hirap nun. Walang makain, walang source of income, at mahirap maghanap ng paraan para makakuha ng kikitain sa araw-araw dahil bawal nga lumabas eh. So dumating to si Francis Leo Marcos na sindikato na nagpasikat at maraming mga social media accounts na ginawa. At ngayon, nung dumami ang mga social media accounts niya na mga DDS fans niya, halos karamihan nun eh, hindi nyo ba naalata na puro DDS mga page nila na lagi ang pinopost ay halos iisang video lang. Puro si Francis Leo Marcos. At laging pinapakita na tumutulong daw kuno sa mga kapuspalad. Diba? Hanggang sa umabot sa punto na napansin na siya ng mga media at nahalungkat yung kanyang mga criminal records sa mga panahong nandun pa siya. Nakaka-plastic. So wala kayo maniniwala sa mga taong to. Sobrang delikado. Dahil kung halimbawa maging isang politiko yan, isang malaking pagkakamali ng mga Pilipino na maniwala sa taong ito. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Naghihirap na po si Francis Leo Marcos at nagsasanla na po siya ng relo. And this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.